Hello ulit sa aming mga taga-subaybay dito sa aming munting YouTube channel na to. Kahit wala masyadong nagsasubscribe, patuloy lang kaming mag-post na mga content. After all, we are not after sa mga subscribers naman. This is more of sort of a digital family, sabihin natin album siguro. Mga memories ng aming pamilya, pictures and videos alike. So itong long overdue na mga isi-share namin ay nangyari pa noong June 4 to 5. Ito yung nag-overnight outing yung pamilya namin dahil sa actually dalawang okasyon na sinelebrate namin. Bihira kaming mag-outing kasi i-explain ko mamaya ang rason kung bakit ayaw ng pamilya namin ng mga sobrang kasayahan, mga kantahan, mga malalakas na tawanan. Ayaw kasi ng papa namin. I-share ko mamaya kung anong dahilan. Ang event na sinelebrate namin dito sa pinuntahan namin sa Pansol, Laguna, pangalan ng resort ay Dimac. Ang special dito sa private resort na to ay yung hot spring na galing sa Mount Mahiling doon sa 3 swimming pool. So kahit malamig yung panahon, kahit kumidlat at umulan na malakas sa time na yon, nag-enjoy pa rin kami lahat dahil sa mainit na tubig doon sa swimming pool. Ang okasyon nga na sinelebrate namin, dalawang okasyon, ay yung una, yung moving up ceremony ng dalawa kong pamangkin sa junior high school, si Maggie. Sort of graduate siya ng grade 10. Moving up sa senior high sa San Roque Catholic School sa Alabang. Dito lang malapit sa amin din. At yung isa naman, excuse me, yung pamangkin ko na si Justin ay moving up din from kinder to grade 1 dito sa Kupang Elementary School Annex dito rin sa aming area sa May Alabang. At syempre, ang isang special din namin na sinelebrate maliban dito sa moving up ceremonies na to ay ang despedida ng magkapatid na tinuturing naming mga kapamilya na rin. Si Kuya Badong, pauwi ng Iloilo, at yung kanyang younger sister na si Raisha Grace. Pabalik naman siya ng Australia. Masaya yung activity na to dahil nga overnight hindi kami nagmamadali. May 5 kwarto sa second floor, tapos malawak yung place. Sa baba naman may 2 kwarto din, may videoke, yung iba pang mga amenities, may basketball court, tapos may billiards table, tsaka 3 swimming pool, may pambata, tsaka may pang adult. Yung sinishare ko kanina, bakit bihira lang kami mag-celebrate na mga okasyon, mostly sa bahay lang kami, tsaka simpleng kainan lang, walang mga videoke. Kahit nung bata pa ko noon, wala masyadong mga ganon, dahil may nangyaring event noon. Si Papa, I think, ano yata yun, bagong pag-aasawa pa lang niya, newly married pa lang sila ni nanay, mga bata pa kami noon. Yung kanyang tito, yung family ng tito niya, nag-celebrate. Pumunta sila sa Baybay Leyte mula sa Tacloban City. Kasi yung anak ng tito ko na-promote sa San Miguel or Pepsi Cola Corporation yata yun, bilang isang dealer ng mga goods nila. At nung na-promote siya, pumunta doon yung buong family. May rest in peace nila Tio Ramon Manresa. Tapos going there, somewhere in Canang Galite, sa may Limon yata yun, sabi ni Papa, namatay yung agad on the spot. Parang nawalan ng preno yung sinasakyan nilang jeep. Yung tito ko, pati yung anak niya na bata pa rin, at lahat halos ng mga sakay doon ng mga kamag-anak namin, nagkaroon ng mga fracture, na hospital, at marami pang mga nangyari sa kanila. At mula noon, parang itinagana ni Papa sa bato. Nagkaroon siya ng trauma na hindi na siya or ang pamilya niya na nire-raise kami yun, mag-i-enjoy ng sobra-sobra dahil nga ang katapat ng bawat halakhak ay luha at ang katapat ng
sobrang saya ay tragedy. Although, mayroon naman mga exemptions. But we have to respect also kung ano yung pananaw ni Papa sa mga bagay-bagay na to. Kaya sobrang happy ako na sa event na to, I could not even recall yung kung kailan kami huling nag-gather sa family, nag-outing outside. So dahil sa pag-uwi ni Grace, tsaka nandito si Kuya Badong, tsaka sa pag-gather ng mga iba pa namin mga kapamilya, first time siguro in a very long history na nakasama namin si Papa sa outing. At hindi ko ito makakalimutan na event dahil parang once in a blue moon lang kung maisasama mo si Papa sa mga ganong okasyon. So yun, aside from our family, Papa, nanay, mga kapatid ko, family ni Lotlot, sister ko, youngest sister, family ng isa ko pang kapatid na babae, sila Bikay. Kasama din namin yung mga kamag-anak namin. Sila mami din, kapatid ni nanay, sila tita Bia, kung tawagin namin ay mami, kasama din. Although yung anak niya na si Kuya Pip, hindi sumama kasi may work. Si Dayan, yung dalawa niyang anak, na mga pamangkin ko na sa tuhod. Tapos yung mga barkada din ni Lotlot, family ni Kim Acebo, na nakapag-asawa ng Alcober, taga Leyte din, high school friend niya until now. Pati si John D, yung kapitbahay namin dito na kaibigan ni Lotlot, sumama din. Tsaka yung mga barkada din nila Bikay, sila Ma'am Annabel, tsaka yung asawa niya na driver ng jeep na hinire namin papunta doon. So, I think yun yung gusto kong ibahagi sa inyo, yung kwento nga ng hindi kami masyadong nagse-celebrate ng sobra-sobra. Ang isa sa mga importante yung gusto kong i-share dito, at saka yung mga memories na nagawa namin, not only as a family but also those people whom we share our happiness with, whom we also consider as family members, especially Kuya Badong at saka si Grace. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kunting sharing na to, at okay lang na hindi kayo mag-subscribe, basta at least napapasaya namin kayo kahit konti. Kasi after all, in the end of our lives, it's God whom we should consider as our audience, not anymore kung sino man lang na mambabash or magtataas ng kilay sa mga pinopost namin. So anyway, sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood dito. Have a nice day, everyone.